So, bibigyan ko pa po kayo ng isang example ng Tagalog na topical. Ayan, yung sinabi ko kaninang example, chismis. So, itatype nyo ngayon yung salitang chismis sa Bible search na Tagalog or English. Gossip or tang na salita. Kasi minsan sa Proverbs, tang, pag sinabi mong tang or lips or mouth, ganyan. Yun yung patungkol sa gossiping eh. Kaya kailangan mo pang salain kung patungkol nga ba talaga sa gossiping yun or lying or something. So you have to search for Bible verse. And nakahanap ako ng 5 Bible verses. Kawikaan 8:7, 16:2, 28, 8:18, 20:19, and 20:16. So ang kanyang bibig ay maghahati sa sariling kasiraan, kanyang labi na may isang bitag na kahulugan. Sa 16:20, ang taong buloktot ang isipan ay nag-asik ng kaguluhan, sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. 18:8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat pag-usapan. 20:19, ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makikisama sa taong makati ang dila. And last, 26:22, ang chismis ay katulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. And kailangan mo siyang ipunin. Giisip ka, kanyang bibig, maghahatid ng sariling kasiraan. So, ibig sabihin, pag mag-chismis, may kasiraan doon. So, cause and effect. Okay. Ang taong baluktot ang isipan ay nag-aasik ng kaguluhan, sinisira naman ng chismis, o cause and effect din. Ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat pag-usapan. So, parang ito ay kung bakit gusto nila ng chismis. Okay, parang mas definitive siya. Definition. And ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama. So, it is an advice what to do. And chismis ay tulad ng masarap na pagkain. So, this is definitive. Dinidefine niya na isa itong tulad ng pagkain. Comparison. So, ngayon, ano ba yung mga pwedeng magkakasama verses that are coherent? Ibig sabihin ng coherent, hindi lahat naman kasi ng porque may salitang chismis ay may unity na sila. Kailangan ay coherent din. Ibig sabihin ng coherent ay may relationship. Maitatalakay natin yan siguro mga next lesson natin if we would still have a lesson about this. Yung 5 qualities of a good sermon. At kung nais nyo naman, meron din akong available na video about 5 qualities of a good sermon. Pwedeng panoorin nyo na lang din po. So, ito yung pagkakagrupo-grupo niya. Kawikaan 8:7 and 16:28. Dahil ang nakalagay dito, maghahatid sa sariling kasiraan at saka nag-aasik ng kaguluhan. Sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So, this is cause and effect. Ito namang isa, masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat ng pag-usapan. Ito namang isa, huwag kang makikisama. So, parang ito ay advice. And itong last naman, tulad ng masarap na pagkain. So, yan. So, pareha silang red. Dalawa. And then, gagawa kayo ng team. Ako, nakagawa ako ng team, usapang chismis. O kaya, maritesan. Mga ganun na, mga team na epekto ni Marites. O ito, masamang epekto. Yun yung keyword. Effect or bad influence or bad effect of gossiping. So, effect yung magiging keyword natin. Kaya, yung salitang cause and effect, parehas na what? What are the causes? What are the effects? Hindi pwedeng how is the effect or why is the effect. Hindi naman pwede, di ba? So, what? What yung magiging natin dyan? So, sa Tagalog, ano? So, try natin gumawa ng functional questions sa iba't ibang mga verses. So, ang ating subject ay chismis. So, ano daw yung sinasabi ng Biblia patungkol sa chismis? Yan, masarap daw pakinggan. Yung ikalawa naman, saan may ahalin tulad ng chismis? Gaya ng masarap na pagkain. Diba? Sinasagot na agad eh. So, kailangan nating umisip ng functional question kada verse para lumitaw kung ano yung mga pwede nating maging main points. Ano ang masamang epekto ng chismis? Sinisira nito yung magandang usapan.
Tapos yung lihim nahahayag. Kalawa, sinisira nito yung magandang imahe ng tao. Kasi nakakalagay dito, maghahati dito ng sariling kasiraan. Ay sinisira nito yung magandang samahan. Kasi nakalagay dito sa Kawikaan 16:28, naghahasik ng kaguluhan, ay sinisira naman ng chismis yung magandang samahan. So, dito pa lang makita tayo ng may dalawang bagay na patungkol sa chismis, na masarap pakinggan at naihalin tulad sa pagkain. Pero ang kagandahan nito, merong isang tinatawag na mas mag-highlight, mas pwede kang mag-focus, yung epekto ng chismis. And then, gawin mo na ng introduction yung ano ba ang chismis? At saan ito inihalin tulad sa Bible? Pero, ito po ang ating tema, di ba? About sa epekto ng chismis. Ano ang epekto ng chismis sa buhay ng tao? Or ano ang epekto ng chismis sa isang Kristiyano o sa loob ng iglesia? So, you have to pertain more specific or pwede rin general. Sa isang tao, general. Pag sa church, specific. So, pwede yung i-general mo and then mag-specific ka na lang sa mga application. So, yun yung magiging natin. So, may tatlong epekto na nalagay natin. So, ito yung magiging tinatawag na main points. Sinisira. So, itong chismis ay sumisira. Okay. Para lahat sila ay sumisira. So, pwede nating ilagay yung salitang sinisira sa may tatlong kasiraan na ginagawa bilang epekto ng chismis sa isang tao. O, di ba? Kaya kadalasan naman talaga pag sinabing chismis, naninira. Di ba? Kaya matinding matinding. Pag ginawa mo tong sermon, daming tatamaan yan. Leader man ng mga members, biktima talaga ng mga chismis. Tama ba? Totoo ba sinasabi ko? Di ba? So, more on morality. That affects our spirituality ang topic na ito. And then, dahil meron ka ng mga main points, try mo nang kumpletuhin. Gagawa ka ng introduction. So, ayan. Pag sinabi mong metaphor, ay direktang pagpapahayag na masarap daw pakinggan ang chismis. Parang hindi naman nakakain, pero bakit masarap? Di ba? So, para itong masarap pakinggan. Ito namang simile, gaya ng masarap na pagkain. Pag sinabi mong gaya or likened unto simile. Pag sinabi mong, halimbawa, yun yung ang tawag dito ay figure of speech, no? O figurative language. Kaiba ng metaphor sa simile. Pag metaphor, you are a rose that smells good into my life. Pero pag sinabi mong simile, you are like a rose. Sa Tagalog, ikaw ay rosas o ikaw ay anghel ng buhay ko. Yun ang metaphor. Pag ikaw ay gaya ng, like an angel, simile. So sa mga introduction, pwede tayong gumamit ng ganyan. But hindi naman na importante na hindi naman nila malalaman kung simile o metaphor yun. But sa pag-aaral kasi, magandang gumamit ng mga ganitong bagay. At makikita natin na itong Kawikaan 8:18 ay isang metaphorical at itong Kawikaan 26 verse 22 ay isang simile. So ang proposition natin, maraming negatibong epekto na sumisira sa buhay ng isang tao ang chismis. So, siningit ko yung salitang sinisira kasi magandang ilagay yon dahil nandun yun nakalagay sa mga main points ay salitang sinisira. So yun yung proposition. Pinopropose mo, ang proposition kasi it is the one sentence or the whole sermon outline in one sentence. Diba? Pag sinabi mong negatibong epekto, alam na natin kung ano yung kung saan pupunta yung sermon. Puro negatibong epekto ng chismis ang i-share. So yun yung tinatawag na proposition. And interrogative, yun yung patanong. So after mo mag-propose, maraming negatibong epekto at naranasan ko yung iba doon at alam ko naranasan nyo din. So tsaka magtatanong, ano itong masasamang epekto ng chismis na sumisira sa buhay ng tao? And then, hindi mo agad sasabihin kung unang epekto, hindi ganon. Ang maganda, pwede naman yun, maraming ganon, no, na tao. Hindi ko sinasabing mali, pero mas maganda
mas the best kung gagawa ka muna ng transitional statement. Alam niyo yun na kapag minsan pag may PowerPoint, dahan-dahan siyang transition ang tawag doon, 'di ba, sa mga PowerPoint na may tinatawag na transition, or sa video editing may mga transition na tinatawag. Smooth yung galawan. Yan. Smooth na pagpapalit ng panibagong page or picture or image. So ganun din sa sermon. Kailangan na may smooth transition din. So pagkasabi mo na may masasamang epekto, and then iparamdam mo yung presensya mo roon, paramdam mo sa tao na kung bakit naririto ko ngayon para makinig ng hindi aksidente na ito ang sinasabi at binigay ng Panginoon sa akin bilang mensahe ngayon. Kaya humanda kayo sapagkat ibibigay ko o magbibigay ako ngayon ng 3 masasawang epekto ng chismis sa buhay ng tao na sumisira sa kanila ayon sa Biblia. So may transition. Unang epekto. Diba? Yun yung tinatawag na transitional. Kaya every time na ako po ay nagpipreach, at ito'y tinuro din sa amin sa International College of Vision, at sabi nila, yung teacher namin sa ATS, na nag-enroll sa ATS, ay ganito yung isa sa the best talaga na structure na sermon outline. Whether it is topical or textual or expository sermon. Meron kang intro, proposition, interrogative, and transitional statement. And then, tsaka mo ipopropose yung iyong mga main points. So, yan na yung na-share ko kanina. Pwede yung application every other main points. Number 1, then application number 2, application number 3, application, or sabihin mo lahat and then huli yung application. And then you will make a conclusion. So, yan yung example ng ating topical sermon outline. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan.
Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.